We're just part of a bigger body. And nakakatuwa po sapagkat after 30 years, maraming hindi ko na makilala, pero pag nakasalubong ay sasabihin nila dati silang ACCF member. And that is a great achievement so far, so to speak. Kaya po, patuloy ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating fellowship. Ang totoo po niyan, humigit kumulang na po 2 taon, sinimulan ng Panginoon na buksan ang bagong yugto sa buhay ng church, ng fellowship, sa pamamagitan ng pagbukas ng tunay na ebanghelyo sa atin, which is the gospel of God's grace. Ito po yung totoong pagkaalam ng tunay na mabuting balita. Na unfortunately, gaya ng madalas ko masabi, marami pang hindi nakakaalam, maging sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Naalala ko po, 30 years ago, naging member po ako ng ACCF 30 years ago. Ang totoo po niyan, ang unang-unang linggo na nagsimula ang ACCF sa Alimol ay kabilang na po ako doon. First Sunday. Kasi po noon ay hindi pa ako katatanggap ko pa lang kay Lord. Sino na po nakapanood ng 700 Club? Nakapanood kayo. Noong 1979, nanonood po ako ng 700 Club. Mga alas 2 pa po noon Alas 2 ng hapon Naalala ko po noon, kada si Pat Robertson, kapag matatapos na yung kanyang programa, nagkakaroon po ng altar call. Ako naman po ay wala naman akong alam na wala pang nagsishare sa akin kung hindi yung television na pinanonood ko, si Pat Robertson. Every day na nag-altar call siya, accept ako na accept kay Lord. Accept ako na accept kay Lord. So kaya alam nyo, dami kong best na born again Halos sa araw-araw na natatandaan ko. Tuwing mag-altar call, si Pat Robertson, tanggap din ako. Tanggap ng tanggap. Basta tanggap lang. Kasi talagang huwag ako noon wala, hindi po ako ma-attend ng anumang fellowship because I don't know. Hindi ko alam kung ano ba yung tamang fellowship na dapat kong attenan. Minsan po, Nobyembre, Friday po yun, November 1980, it was a Friday. Tumawag po ako sa 700 Club. Sabi ko, pwede niyo po ba akong dalhin sa fellowship na yung talagang kay Lord? Pwede bang ituro niyo ako sa isang fellowship na kay Lord? Kasi sabi ko doon sa kausap ko na counselor, hindi ko po alam kung saan ako atin. Hindi ko alam kung saan mayroong church o fellowship na pwede kong atinan. Tapos ang sabi niya, taga saan ho kayo? Sabi ko, taga San Juan. Mabuti. Kasi sa linggong karating, sabi niya, mayroong magsisimula ng fellowship sa Alimol Ballroom. Tapos sabi niya sa akin, doon ka umaten. Si Reverend Paul Clark ang magpapastor doon at ang sabi niya, magaling na guro o teacher o pastor ang Pastor Paul Clark. Ako naman, maagang-maaga, umaten ako dun sa ballroom and I found out na kakaunti lang kami. Siguro mga, wala mga 30, sa ballroom, nagsisimula pa lamang yan. Mga around 30 people. So I attended
the fellowship first Sunday. And then, sabi, bago yun, bago ako naka-attend dun sa ACCF, ang sabi ko kay Lord, kasi hindi ko nga alam kung saan ako attend, Lord, dalhin niyo po ako dun sa church na sa iyo at doon po ako gamitin. Yun po ang prayer ko nung wala pa akong ina-attend na church 30 years ago. At true enough, buhat nung 1980 hanggang sa ngayon, dito na ako ginamit ni Lord sa ACCF. Yan po yung brief history na aking pagiging miyembro ng ACCF. Ang pangalan po natin, alam niyo ang pangalan natin noon? Alimol Christian Charismatic Fellowship. Dahil nasa Alimol ka nag-meet, ang unang pangalan pa namin noon ay Alimol Fellowship. Hanggang 1982, we legalized it, and we name it Asian Christian Charismatic Fellowship. So yun po ang nangyari sa ating fellowship. That was November of 1980. Bata pa ako noon. Sa ngayon po ay pag nakikita ko sa 30 taon na pamamalagi sa ACCF, pagdating po ng 1983, naging pastor na po ako sa ACCF. Tinrain ako ni Reverend Paul Clark hanggang eto na po. Sabi nga doon sa kanta ng ano ba ito? Kanta ng Beatles ba yan? There are places I remember all my life. Is that the song? No? Maraming mga mukha, maraming mga pangyayari sa lumipas na 30 years. Marami akong kinasal, marami na rin akong inilibing. You know, for 30 years. Mind you, habang nagmumuni-muni ako, wow, 30 years na. Ang dami nang tumanda, ang dami nang namatay, ang daming isinilang, ang dami ko nang pag-pray na bagong silang, baptism, marami rin naman namatay, no? Maraming birthdays for 30 years. And God is so good. Alam nyo, ang feeling ko parang nagsisimula pa lang tayo ulit. You know why? Because God is going to do mighty things in ACCF. That I believe. This is not it yet. Hindi pa po ito. Meron pang matinding gagawin si Lord sa atin. Watch out. Because maring ikaw ang isa sa gagamitin ni Lord mightily for His glory and for His honor. Are you willing to tinawag ka ni Lord? You see, not many fellowships knows the true gospel. That's the problem. And we, I believe, the Lord will going to use us on this area to go and train our brethren so that they will know and preach the true gospel of our Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Ayan niyo pong encourage ko kayo sa atin pong tema. By the way, congratulations sa in charge ng pag-aayos ng lahat ng ito. Job well done. Good. Praise God. Okay? Palakpakan po natin sila. Beautiful. Sige. It's all about Jesus. Ang tema natin. Tandaan po ninyo, kaya po ang tema natin, it's all about Jesus. Ang totoo po, siya lahat.
wala ka. Sa sarili mo, kapatid, tandaan mo, eto ka, zero. Pero pag nasa iyo si Lord, lalagyan ng 1 sa harap, yung dalawa mong zero, nagiging 100%. It's all about Jesus. Only about the Lord. Now, let me share to you this morning with you kung ilang mga punto kung bakit it's all about Jesus. Una, mga kapatid, remember, the gospel, ang mabuting balita ay patungkol kay Jesus. Amen? Pagkasabi nga, ang mabuting balita ay patungkol kay Jesucristo lamang. Tandaan ko niya. Ito po ang verse na 2 Timothy chapter 2 verse 10. Sabi gano'n, therefore I endure everything for the sake of the elect, sabi ni Paul, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus Christ. Ang kaligtasan po ng tao ay kay Kristo Jesus lamang. Walang ibang tagapagligtas. Kahit na anong sabihin nila na sa kanila lamang masusumpungan ang tagapagligtas, huwag po kayong maniniwala sapagkat ang totoo po si Jesus lamang ang kaligtasan. That's why our celebration, ang theme natin, ang tema ng ating celebration is that it's all about Jesus. Salvation is Jesus. Siya po ang kaligtasan. Siya ang tanging tagapagligtas.